Good morning guys, this will be our third installment of the 3 videos para sa word problems natin. At para po hindi na tayo magluwat, let's proceed. The last that we will be discussing will be with regards sa frame problem. Pag sinabi po nating frame problem, ito yung, say for example, rectangle, and then meron pa tayong pasobra dito. Okay? So, tingnan mo muna natin. At the end of this lesson, you should be able to solve problems involving frames. Ito yung pinaka-frame natin. Ito yung pinaka-lalagyan natin. Okay po? Subukan natin mamaya. Ito muna yung introduction natin. It is easy to solve for the dimensions of a rectangular object if the area is given. All we have to do is to utilize the formula for area, which is area is equal to length times width. But, what if we include a frame? Lalagyan natin ng frame. Will it be as easy as before? Let's find out. This topic, mga anak, will be helpful para po sa atin. It will actually be an eye-opener para makapagsagot tayo ng word problems involving rectangular object and with frames. Okay, sample problem natin. A rectangular table has its length 6 feet more than its width. Let's say for example, ito yung rectangular table natin. Lagay lang natin yung sukat. 6 feet more than the width. Ito yung length. So, yung width natin, yun yung x po natin. Okay po? Tuloy tayo. If the area of a rectangular glass to be placed in the middle of the table is 27 square feet. Kung nakakita na tayo ng mga mesa, ayun yung pinaka-mesa po natin. And then lalagyan dito ng salamin. Ayan. At itong salamin na to, ang area niya, 27 square feet. Kahit na 27 square feet, still giving out 2 feet around the table as border. Ito yung sinasabi nating border or frame. Asan yung 2 feet natin? Ayun. Buong paligid, 2 feet. So, siguro nakakita na kayo ng ganyang mesa. Diba? What are the dimensions of the table? Ang tinatanong, hindi yung dimension ng salamin. Gets po? Ang itinatanong sa atin, dimension po nitong lamesa. Yung x at saka yung x plus 6. Ngayon, dahil rectangle yan, mabilis lang sabi. Area is equal to length times width. Simple. Kaya lang, ang given na area sa atin ay area nitong salamin. Ayan. Hindi nung buong lamesa. So, we will take into consideration, mga anak, itong 2 feet, yung 27, itong x plus 6, at saka itong x. Dahil ang given po sa atin ay itong area nung nasa loob, ang kukuhanin dapat natin na length, eto. Yung length nung salamin, yung width nung salamin. Ano yung length nung salamin? Eto. Saan ang galing yung x plus 6? Eto. Saan ang galing yung minus 2, minus 2? Nabawasan yung x plus 6 nito, minus 2, at may minus 2 sa kabila. Okay pa? Ulit. Length nitong salamin ang kailangan. So, mula dito sa point na to, hanggang sa point na to lang. Pero ang given sa atin na may x or mayroong variable mula sa point na to hanggang dito. So, kunin natin yan para makuha mo yung konti rito. Ibabawas mo itong 2 feet dito
at saka yung 2 feet po dito. Doon po nanggaling ito. Okay po? Okay. And then, yung width natin, ito, x din. Kaya lang, meron ding 2 feet dito at saka may 2 feet dito. So, ang mangyayari, ibabawas din natin. Para makuha naman natin yung width dito. And still, nagamit natin yung may variable. Dahil yun nga yung hahanapin natin. Okay? Kung naintindihan na po natin kung saan nanggaling ito, ito po ang mangyayari. Ang area na 27 ay ayun. Then, x plus 6, pag pinagsama to, minus 4, yun yung length. So, area ito yung length. At yung width, negative 4 ito, minus 4, ito po, x minus 4. Area times length times width. Pwede na nating sagutan yung ating variable. Ito. Kung pagsasamahin natin to, baba muna natin, ayun, magiging x plus 2. Bakit plus 2? Kasi plus 6 minus 4, mas malaki yung 6, magkaibang sign. We subtract their absolute value, take the sign of the bigger number. Ayun. Then x minus 4. Simplihan natin ito. Kopyahin muna natin yung 27. Next, para makuha natin yung quadratic formula, first term sa FOIL method to mga anak ha. X times x, ang sagot, x squared. Next, sa FOIL outer at saka inner. Ayun. I-add, x times 4 is, or negative 4 is negative 4x. 2 times x is positive 2x. So magkaiba, negative 4x plus 2x. Ang sagot, negative 2x. Next, outer tayo, yung dulo. O, yung last pala sa FOIL method natin. Positive 2 times negative 4, negative 8. Ito na yung value po natin. Kaya lang, equal 27 pa siya. May x squared tayo. Meron na tayong 2x. May dalawa tayong constant term dito. Saan nga ulit ang focus natin? Quadratic term. Positive or negative. At dahil positive yan, ang ililipat natin ay this one. Ilipat dito. Dahil tatawid ng equal sign, ang mangyayari, ayun. Yung x squared minus 2x minus 8, hindi na bago yung sign. Pero yung 27 na positive, dahil po siya ay tumawid ng equal sign, naging negative, equal 0. Pwede natin itong pagsamahin ngayon. Okay po? X squared plus minus 2x, dahil like sign sila, add their absolute value and take the common sign. Ayun. Ito na ngayon yung ating quadratic equation. Next, we will be using any of the 4 methods na applicable. Kung saan kayo komportable. Quadratic formula man yan, you want completing the square, factoring, or extracting the square root, kung alin yung applicable. Okay po? This time, I use, again, factoring. Factor ng 35 na pag sinubtract ay 2, 5 times 7. Dahil negative ito, magkaiba yung sign. Alin yung sign na mas malaki? Yung nasa gitna. Ayun. What we will be doing next, equate sa 0. Dahil tatawid ng equal sign, positive. Tatawid ng equal sign, negative. Okay po? Ano ngayon ang gagawin natin kung yan ang value ng x? Ignore na naman natin yung negative value kasi sukat yung tinatanong mga anak. Alam nga naman, anong sukat nung mesa nyo? Negative 5 meters. What? So, basta sukat yung tinatanong, positive tayo. Ano po? Ignore the negative value. Eto. Alin ang natira? 7. The value of x, ano yung kumakatawan sa x? Which is the width is 7 feet. Napansin nyo, sa sagot natin, meron na tayong sign or meron tayong unit. Kasi sa problem may unit yan. Okay po? Kung 7 feet ang ating pong width, yung width natin,
or yung length natin, mas malaki ng 6 feet sa kanyang width. So, yun. 7 plus 6, 13 feet. Ang tinatanong dimension, ang sagot natin, width is 7 feet, length is equal to 13 feet. Yan po yung ating final answer. So, I hope guys, meron po kayong natutunan dun sa frame natin, frame problem. It can also be called border problem. I try to make it as simple as possible para po mas marami pong makaintindi at matulungan po sa atin. I'm hoping kasama po syempre sila Ma'am Maricel Guevara and Ma'am Leilani Dayo. We are all hoping na may natutunan po kayo at paggagamit niyo yung natutunan niyo sa pagsasagot po. And at the same time, sana nalilibang tayo sa pag-aaral. When we are enjoying what we do, hindi po natin mararamdaman na mahirap kasi maligaya tayo. Okay po? So again, this is your Sir Ian. Kasama po nila Ma'am Guevara at Ma'am Dayo signing off. Good luck and good night mga anak.